Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tungkol po sa ating paksa, ang mga pagtatagumpay sa pag-aayon sa buwan na Ramadan. Idaan po natin ito sa katanungan, ano po ang mga pagtatagumpay sa pag-aayuno sa buwan na Ramadan? Ano po ang pagtatagumpay sa pag-aayuno sa buwan na Ramadan? Ang unang kasagutan sa mga ganitong katanungan ay katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sa madaling kahulugan, sino man ang sumunod sa Allah, kautusan ng Allah, at sumunod sa kaniyang propeta, faqad faza fawzan 'azima, katiyakan siya ay magtatagumpay ng tamang pagtatagumpay. So katulad ng ating pag-uunawa na ang pag-aayuno sa buwan na Ramadan, ito po ay kabilang sa mga uring pagsamba sa Allah na ito ay kanyang inobligado. Ito ay kanyang inobligado sa kanyang sinabi, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga sumasampalataya, inobligado sa inyo ang pag-aayono sa buwan na Ramadan. Katulad ng pag-obligado niya sa mga sinaunang mga sumasampalataya upang kayo ay magkaroon ng takwa. So dahil sa ito ay kabilang sa inobligado sa atin, sino man ang sumunod sa ganitong klaseng kautusan, ganitong klaseng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na siya po ay magtatagumpay. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yun ang unang kasagutan. Pangalawang kasagutan, ito po ay ibabatay po natin sa ano man ang kalagayan ni Propeta Muhammad, sumaganyan nawa ang kapayapaan. Ano po ang kalagayan ni Propeta Muhammad kapag sumapit ang buwan na Ramadan, buwan na mabiyaya? Isa po sa nabanggit sa kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nagbibigay ng magandang balita. Kapag sumapit ang buwan na Ramadan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbibigay ng magandang balita sa kanyang mga sahaba. At tiyak na siya po ay natutuwa. Bakit ganito ang kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ay natutuwa at hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na siya po ay makakapagbigay ng magandang balita sa kanyang mga sahaba. At kanyang sasabihin sa kanila, qad ja'akum syahrun mubarak. Katiyakan dumating sa inyo ang buwan na mabiyaya o buwan na punong-punong kabutihan. Yun ang ibig sabihin na mubarak. Parang pangalawang katanungan yun, bakit ganito ang kalagayan ni Propeta Muhammad? Siya ay natutuwa, nabibigay ng magandang balita pag sumapit ang buwan na Ramadan. Bakit hindi matutuwa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya mismo ang naghatid, siya ang mismo nagsabi sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadisul qudsi, kullu amali ibni adam la illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Lahat ng mga gawain ng angka ni Adam, ito ay para sa kanya. Maliban lang sa pag-aayuno, illa siyam fa innahu li. Katiyakan ang pag-aayuno sa buwan na Ramadan, ang pag-aayuno fa innahu li, ito ay para sa akin. Wa ana ajzi bihi, at ako ang magbibigay ng gantimpala sa pag-aayuno na ito. Ngayon, ang kabilang po sa nararapat natin maunawaan, ano po ang sikreto? Ano po ang sikreto? Bakit ibinukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang pag-ayuno sa buwan na Ramadan? Bakit nai-address ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang pag-ayuno sa buwan na Ramadan? Ano po ang napapaloob na sikreto sa lahat at sa dami ng mga uring pagsamba sa Kanya? Ang Kanyang ibinukod-tangi sa Kanyang sarili ay yung pag-aayuno sa buwan na Ramadan. Sa Kanyang sinabi, illa siyama, maliban lang sa pag-ayuno, fa innahu li, dahil sa ang pag-ayuno ito ay para sa akin. Hindi ba para sa Kanya ang pagdarasal sa 5 bisis sa isang araw? Hindi ba para sa Kanya ang iba pang mga uring pagsamba sa Kanya? Lahat po ito para sa Kanya. Pero bakit ibinukod niya sa Kanyang sarili ang pag-aayuno? Yun ang katanungan. Asirru fi idafati siyami ilallah. Ano ang sikreto? Ano po ang sikreto? Bakit ibinukod-tangi ng Allah sa kanyang sarili ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Nagkakaiba ang paliwanag ng mga ulama kung maaalam sa reliyon ng Islam hanggat sa umabot sa 50 na bilang na paliwanag ng mga scholar kung ano tungkol po sa sikreto, kung bakit ibinukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Umabot sa 50. Gaano karami ang paliwanag? Magkakaiba po sila ng paliwanag. Pero yung bilang na 50, illa anna hadhihi al-aqwala yumkinu radduha ila amrayn. Pero yung 50 na paliwanag, pwede natin ito ibalik sa 2 bagay lamang. So, ibig po sabihin, kapag maunawaan natin ang 2 bagay na ito, maunawaan po natin yung 50 na paliwanag. Tungkol po sa sikreto, ano po ang sikret kung bakit ibinukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Banggitin natin ang una. Ano po ang sikreto? Bakit ibinukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Lima fi siyami min tarki hududin nafsi wa shahawatiha. Dahil sa napapaloob po sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, min tarki hududin nafs, ang pag-iiwas at pag-iiwan min hududin nafs, sa bahagi ng ating mga sarili, wa shahawatiha, at mga kagustuhan ng ating mga sarili. Hindi ba sa loob ng Ramadan, iniwanan po natin yung mga bagay na ito ay kasanayan natin bago pa dumating sa ating ang buwan na Ramadan, ang pagkain, pag-inom, pagtabi sa asawa? Hindi ba natin ito naiwanan sa loob ng buwan na Ramadan? Dumating sa atin ng buwan na Ramadan, tayo ay kanyang napigilan sa mga bagay na ito. Naiwanan natin yung pagkain, naiwanan po natin yung pag-inom, naiwanan po natin yung pagtabi sa asawa, paglapit sa asawa, naiwanan po natin yung mga bagay na ito ay pinagbawal sa atin sa buwan na Ramadan. Yun ang una. Pangalawa, an-siyama amalun khafiyun la yadkhuluhu tasmi'u wala riya.
Katiyakan ng pag-aayuno, ito ay amalun khafi. Gawain na nakatago, hindi nakalantad. La yadkhuluhu tasmi wala riya, hindi siya mapapasukan ng pakitang tao. Hindi siya mapapasukan ng pakitang tao. Hindi katulad ng maibang mga uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasala, pagbibigay ng kawang-gawang, paghahaj, o pag-utos ng kabutihan, pagpipigil, pagbabawal ng masama, ito ay mapapasukan ng pakitang tao. Pero yung pag-aayuno, kailanman ito ay hindi mapapasukan ng pakitang tao. Ariya, tinatawag na riya. At ang dalawang bagay na ito ang pili ng grupo na taga-tiyak. Ang dalawang bagay na ito ang pinili ng grupo na sila ay taga-tiyak. Kabilang po dito si Imam Al-Qurtubi at si Ibn Rajab. So ngayon, pwede po tayo pumulot na aral o pag-uunawa. Sa katanungan kanina, bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag sumapit ang buwan na Ramadan, siya ay natutuwa at siya ay nagbibigay ng magandang balita sa kanyang mga sahaba? Bakit? Dahil sa pagkakaalam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslim, ang mga sahaba, lalo na tataas ang kanilang mga libil, lalo na tataas ang kanilang libil, antas sa pananampalataya. Ano ang dahilan kung bakit tataas ang level ng mga Muslim kapag dumating ang buwan na Ramadan? Dahil po sa nakayanan nilang labanan. Ang pinakamalaking bagay na ito po ang makakahadlang sa atin upang isabuhay ang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagbawal o pag-iwas sa mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dahilan kung bakit natin hindi nakayanan isabuhay ang mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi natin nakayanan iwasan ang mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa mayroong nakakahadlang sa atin. Ano yung bagay na nakakahadlang sa atin? Yung pagsunod sa kagustuhan ng ating mga sarili. Bilang tanda, bilang katibayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Kapag hindi nila tanggapin anuman ang maiparating mo sa kanila, o Muhammad, fa'alam, tiyakin mo, annama yattabi'una ahwa'ahum, katiyakan ang kanilang sinusunod ay ang kanilang sariling pangnanasa. Oras na tayo ay mawala sa pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon po tayo sa pagsunod sa sarili nating pangnanasa. Sa loob ng buwan na Ramadan, alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga Muslim, lahat ng mga sumasampalataya, sila po ay nag-aayuno ng tamang pag-aayuno. Sila po ay tataas ang kanilang antas sa pag-aayuno, pananampalataya, at makayanan nilang isabuhay ang mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ang magiging kalagayan nila, makayanan nilang labanan ang kanilang sariling pagnanasa. Makakaya na nilang labanan ang kanilang sariling pagnanasa. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Hindi ba sa loob ng buwan na Ramadan, naganap o nakayanan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad ang mga mabibigat na pagsamba sa Allah? Basahin natin yung mga tungkol sa history, sa mga naganap na digmaan sa pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim. Kailan naganap yung karamihan sa mga digmaan sa pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim? Ang karamihan ito ay sa buwan na Ramadan. Bakit? Ano ang sekreto? Dahil sa nakayanan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad, isabuhay ang isang pinag-utos, ang pakikipaglaban sa hindi sumasampalataya, dahil sa mismo sarili nilang pagnanasa, ito ay kanilang nakayanan labanan. Mismo ang sarili nilang pagnanasa, ito ay nakayanan nilang labanan. So ganon din malalaman po natin, maunawaan po natin ang mga mabibigat na mga uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating ang buwan na Ramadan, makakayanang isabuhay ng mga Muslim. Ang tanong, ganon ba ang mapupuntahan ng ating kalagayan kapag dumating sa atin ang buwan na Ramadan? Ibig mo sabihin, may improve ang ating pananampalataya? May improve ang ating pagsasagawa sa mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? May improve ang ating pag-iwas sa mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang kalagayan ng mga sinaulang mga sumasampalataya kapag dumating sa kanila ang buwan na Ramadan, may i-improve ang kanilang pananampalataya at pagsasagawa sa mga iba pang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung si Propeta Muhammad ay ganon ang kanyang kalagayan, nabanggit sa isang hadis na si Propeta Muhammad, kanyang tuloy-tuloy pag-aayunuhan ang minsan ay 2 araw, minsan ay 3 araw. 2 araw, 3 araw, hindi siya nag-i-iftar. Ito ay napansin ng kanyang mga sahaba at tinularan ng kanyang mga sahaba. Si Propeta Muhammad. At noon nalaman ni Propeta Muhammad, siya ay tinularan ng kanyang mga sahaba, sila ay kanyang pinagbabawalan. La tuwasilu. Huwag niyong gawin na ipagpatuloy niyo ang pag-aayon o pagpapigil sa mga bagay na ito ay pinagbawal sa buwan na Ramadan. Pero kung nais niyo, sabi ni Propeta Muhammad, ay hanggang doon lang sa oras ng suhur. Ito ang pinahintulot sa Islam. Halimbawa, lumubog ang araw, dumating ang oras ng Maghrib, pwede natin hindi i-break. Pwede tayo hindi pinahintulot sa atin ng Islam, pwede tayo hindi mag-iftar. Pero hanggang lang sa oras ng suhur. Yun lang ang pinagbawal. Noon, pinagbawal sa kanila ni Propeta Muhammad at nakapagsalita ang mga sahaba, nakatuwasin. Katiyakan ikaw ay tuloy mo ang iyong pag-ayon. At sinabi ni Propeta Muhammad, inni abitu yut'imuni wa yaskini rabbi. Ako ay natutulog, sabi ni Propeta Muhammad, pero ako ay pinapakain at pinapainom ng aking Panginoon. Ito po ay nangangahulugan, pati si Propeta Muhammad kapag sa buwan na Ramadan, lalo na tumataas ang kanyang level sa pananampalataya. So ito po ang dapat natin pansinin sa ating mga sarili. Malapit na sa atin ang buwan na Ramadan. Isa po sa dapat natin pansinin sa ating mga sarili, kapag dumating sa atin ang buwan na Ramadan, tumaas ba ang ating level sa pananampalataya? Tumaas ba ang ating level sa ating mga pag-uugaling
mabuti? Tumaas ba ang ating level sa pagsasagawa sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ito ang ating mapapansin sa ating mga sarili, ito po ay nakapagbigay ng kahulugan na tayo po ay nakayanan natin labanan ng ating sariling pagnanasa. Sino man ang nakayanan niyang labanan ng kanyang sariling pagnanasa, siya po ang taong makayanan niyang isabuhay ang mga kagustuhan, mga pinag-utos ng Allah. Siya po ang taong makayanan niyang layuan, iwasan ang mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang makayanan niyang labanan ng kanyang sariling pagnanasa, katiyakan ang kanyang mapupuntahan ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sino man ang katakutan niya, ang kanyang paghaharap sa kaniyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa anil hawa, at kaniyang pipigilan ang kaniyang sariling pagnanasa. Ano ang sinabi ng Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Katiyakan ang paraiso, ito ang kaniyang mapupuntahan. Katiyakan ang paraiso, ito ang kaniyang mapapasukan. So ang ibig po sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, darating sa atin ang buwan na Ramadan, isa po sa dapat po natin mapansin. Tayo ba ay nakayanan natin labanan ang ating sariling pagnanasa? Ito ay mapapansin po natin sa pakikitungo natin sa mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pakikitungo po natin sa mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po mayroon po tayong naunawaan, mapulot na aral sa anuman aming naipaliwanag. Gantipalaan po tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kanyang tanggapin sa atin bilang pagsamba sa kanya. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.